Kung ikaw ay papipiliin ni Meta, saan ka? Para sa akin, wala akong pipiliin sa kanila. Ikaw lang, sapat na. Ay! Marami kasi natatanong sa akin about dito sa content monetization na bago ni Meta, no? Kung maganda ba yung kitaan, kung monetize ka na ba sa ads on Reels, in stream ads, yung bonuses, kung okay lang ba daw na kapag bigyan ka ng content monetization, so hindi mo na siya i-set up. Sa akin lang to ha, kasi ako ay monetize na ako sa lahat ng tools ni Meta, especially yung ads on Reels, yung bonus, at yung in-stream ads. So, mabigyan man ako ni Meta ng content monetization, so it doesn't matter. Char! English. So, sample, bibigyan ako ni Meta ng bagong content monetization tools kahit monetize na ako. Accept ko ba yung bagong changes ng monetization tools ko? Of course. Kasi mas maganda din ito, ante, kasi 3-in-1 na yung earnings. Lalo na ngayon, alam nyo naman na mahirap yung kitaan, di ba? So, advantage ito kasi para mabilis natin makuha yung minimum for payout. Lalo na ako, bank ako, so kailangan ko talaga magkaroon ng $100. Note, ante ha, sample kagaya ko, ante, monetize na sa lahat ng tools, tapos mag-join ako. Sample, binigyan ako ni Meta ng content monetization tools, tapos i-accept ko. So, hindi na ako pwedeng bumalik sa dati. Kasi, nag-join na ako sa bagong content monetization tools. So, kapag nagkaroon ako ng content monetization tools, so ang kitaan ko na per performance na. Kung kayo ay wala pang content monetization tools, so ang kitaan ninyo per ads pa. So, hindi talaga siya pwede na mag-rejoin na ulit. Kaya pala sinasabi niya dito na hindi na tayo pwedeng mag-rejoin kapag maka-join or kapag ma-accept na natin itong bagong content monetization tools. Kasi magkakaiba yung earnings. Pag nagkaroon kayo ng content monetization, ante, no? Dito sa may overview ninyo, ante, sa may earnings. So, ang nakasulat lang dito, no? Total estimated earnings, tapos content monetization stars. So, kapag naman ikagaya sa akin na hindi pa monetize sa content monetization, total earnings, total estimated earnings, ads on Reels, and stars. Nagtatanong kung lalagyan ba ni Meta ng ads yung mga content na nagkaroon ng content monetization tool. Sample po ito ha sa kaibigan ko, no? Nagkaroon siya ng content monetization tools. So, one time nanood kami sa content niya, meron siyang ads dito sa ads on Reels. Gaya nitong kaibigan ko, meron siyang ads, pero wala naman ditong nakalagay na kumita siya sa ads. Kasi ang nakalagay dito, content monetization. So, sa content na siya kumikita, hindi na sa ads. So, kapag may ads na ilalagay si Meta, baka si Meta nang kikita niya, no? So, kagaya sa akin, hindi pa naman ako monetize niyan. So, nakalagay dito sa earnings ko, ads on Reels. Kasi sa ads man ako kumikita. Itong content monetization, nakalagay naman dito na optional lang. So, depende yan sa inyo. Para po sa nagkaroon ng content monetization tools, so wag po kayong masyadong makampante kasi hindi na nagmamatter sa ads. So, kailangan pa rin po makasunod tayo sa guidelines ni Meta para ma-monetize tayo at mag-stay tayo for monetization. Siyempre, kung ako papipiliin ni Meta, ikaw talaga ang pipiliin ko. So, pwede niyong i-share itong video ko para mas maraming makapanood. Thank you for watching. Alright!